Si Manong Julio ay isang magsasaka. Ang sinasaka niya ay palayan. Dito na niya kinukuha ang mga panggastos niya sa araw-araw. May 4 siyang anak na puro babae at ipinagbubuntis pa ng kanyang asawa ang kanilang bunso. Nasa elementary nag-aaral ang isa niyang anak at nasa kolehiyo naman ang 3 pa niyang anak. Isang midwife ang asawa ni Manong Julio, si Belma. Siya naman ang sumasagot sa tuition fee ng kanilang anak sa school. Madalas makikita mo si Manong Julio sa kanyang palayan dahil ayaw nitong padapuin sa maya ang kanyang palay dahil ayaw niya itong malugi. Madalas katulong niya dito ang kanyang kapitbahay na si Paring Romy. Medyo may katandaan na ito pero malakas pa rin. Nag-iisa na lang si Paring Romy sa kanyang bahay. Iniwan na siya ng kanyang pamilya sa di malamang dahilan. Hindi na rin inalam ni Manong Julio kung bakit hiniwalayan si Paring Romy ng kanyang pamilya dahil ayaw na niyang mangialam sa buhay ng ibang tao. May usap-usapan na dahil hiniwalayan si Paring Romy ng kanyang asawa dahil aswang daw ito. Hindi naman naniniwala si Manong Julio sa mga usap-usapan na iyon dahil wala naman silang pruweba. Si Paring Romy ang madalas utusan ni Manong Julio. Siya na rin ang nagbebenta sa bayan ng inaning palay ni Manong Julio dahil may sarili itong habal-habal. Pinagtatali-tali niya lang ito sa dulo ng kanyang motor upang magkasya ang 5 sakong palay. Kinagabihan, naghanda si Manong Julio ng mahabang wire, bumbilya at isang batya ng tubig. Dadalhin niya ito sa gitna ng palayan. Ito ang madalas niyang ginagamit upang mapuksa ang mga peste na kumakain sa dahon ng palay. Sineset up pa lang niya ang kanyang mga daladalang gamit. May napansin siyang isang nakayukong tao sa may dulo ng palayan. Nagtaka si Manong Julio dahil wala namang gumagawa paggabi sa palayan. Kaya inilawan niya ito ng kanyang daladalang flashlight. Nang tumama ang ilaw ng kanyang flashlight sa nakayukong tao, nagulat ito. Kumaripas ito ng takbo para itong baboy ramo. Agad niya itong pinuntahan at tiningnan. Nagulat siya sa kanyang nakita. Isang patay na baboy, warak ang tiyan nito at putol-putol ang mga katawan nito. Agad niya itong inireport sa barangay. Marami na rin nagrereklamong mga tao sa barangay dahil nawawala ang kanilang mga alagang hayop na parang bula. Isang araw, nasa gitna si Manong Julio ng kanyang palayan nang biglang may narinig siyang isang sigaw galing sa kanilang bahay. Nang lingunin niya ito, anak niya pala ang sumisigaw. Manganganak na pala ang asawa ni Manong Julio. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa kanilang bahay upang tulungan niya ang kanyang nagle-labor na asawa. Agad niyang inutusan ang kanyang anak na tawagin ang kumadrona. Malapit lang ang bahay ng kumadrona kaya mabilis itong nakarating. Habang nanganganak ang asawa ni Manong Julio, biglang pumasok ng hindi nagpapaalam si Paring Romy sa silid ng mag-asawa. Nagulat si Manong Julio dahil nakatitig lang ito sa tiyan habang naglalaway ang kanyang bunganga para ba itong takam na takam. Agad niya itong hinila papalabas ng bahay. Pinagalitan niya ito dahil sa ginawa niya. Nagsorry naman ito sa ginawa niya, nais lamang niyang tumulong. Pinatawad naman ni Manong Julio si Paring Romy. Sinabihan niya lang na huwag mo nang gawin sa susunod. Tumango na lang siya at umuwi ng kanilang bahay. Maayos naman ang kanyang panganganak. Masaya si Manong Julio dahil lalaki ito. Natupad na ang kanyang pangarap na magkaroon ng lalaking anak. Kaya laking pasalamat niya sa Diyos at sa kanyang asawa. Kinagabihan, maagang natulog ang magpamilya dahil may trabaho pa ito kinabukasan. Inutos niya na kay Paring Romy
ang paglalagay ng isang batyang tubig sa gitna ng palayan upang doon dumapo lahat ng peste. Sinunod naman ito ni Paring Romy. Babayaran naman siya ng pera para gawin ang pinapagawa ni Manong Julio. Mag-aalas 12 ng gabi, biglang nagising si Julio dahil may narinig siyang kaluskos mula sa yero niyang bubong. Hindi niya na ito pinansin dahil baka nga mga pusa lang. Pero habang tumatagal, lumalakas ang kaluskos nito upang mabutas ang kanyang bubong. Bumangon na ito sa pagkakatulog upang tingnan kung sino ang nasa bubong niya. Lumabas si Manong Julio para tingnan. Nang makita niya ito, isang malaking paniki ang nakadapo sa kanyang bubungan. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang mahabang kawayan na matulis sa dulo, kung tawagin sa kanila ay bagakay. Agad niyang ginising ang kanyang asawa't anak sa kanilang pagkakatulog. Sa pagkakataon iyon, ang aswang ay hindi pa umaalis, kaya itinutok ni Manong Julio sa butas ang kanyang daladalang matalim na kawayan upang tusukin ang aswang sa kanyang bubong. Pero napansin agad ito ng aswang, kaya hindi na ito natamaan o nadaplisan man lamang. Dali-dali itong umalis sa bubong ng bahay ni Manong Julio at nawala na lang itong bigla. Hindi nakatulog ang pamilya ni Manong Julio dahil baka bumalik pa ang aswang sa kanilang bahay. Kinaumagahan, gumawa ng maraming bagakay si Julio, halos 100 piraso. Tumungo na ito sa bayan upang bumili ng lana para pangontra sa aswang. Pumunta na rin ito ng simbahan para humingi ng holy water. Mabuti na lang saktong may misa, kaya napasimba na lang si Manong Julio. Naglalakad-lakad siya pauwi nang may napansin siyang kumpulan ng mga tao. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili upang silipin ito. Nang masilip niya ito, isang bangkay ng bata ang nakita niya. Wala na itong buhay. Warak din ang tiyan nito, katulad sa pagkakawarak sa nakita niyang baboy noong isang gabi. Napag-isip-isip niya na baka iisa lang ang gumawa nito. Tinanong niya sa ale kung ano ang kinamatay ng bata. Ayon sa kanya, isang aswang daw ang may kagagawan kung bakit namatay ang bata. At ayon din sa kanya, may malaking sugat daw ito sa kanyang tiyan na halos ikamatay ng aswang dahil napuruhan daw ito ng mga kasama niya, pero nakatakas. Nagulat siya sa kanyang narinig dahil siya mismo nakaranas makakita ng aswang. Kaya dali-dali siyang umuwi sa bahay, baka anak pa niya ang isusunod na kukunin ng aswang. Nakahinga siya ng maluwag dahil maayos naman nang dinatnan niya ang kanyang pamilya. Nung mga araw ding yun, hindi niya muna inasikaso ang kanyang palayan. Inayos niya muna ang kanyang bubong na sinira ng aswang noong isang gabi. Sa bawat kanto ng kanyang bahay, pinaglalagay niya ang kanyang mga ginawang bagakay o matutulis na kawayan. Nagsabit na rin siya ng bawang sa bawat bintana at nilagyan na rin niya ng holy water ang kanyang kwarto. Pinaghahandaan nila ang pagdating ng aswang. Kinagabihan, naghihintay sila ng aswang pero walang aswang dumating. Halos mapuyat na sila kahihintay pero wala talaga. Hanggang sa nakatulog na lang sila. Mag-aalas 5 na ng madaling araw, nagising si Julio dahil pakiramdam niya may darating na aswang. Hindi niya na ginising ang kanyang mag-iina dahil pagod na rin ito. Kaya siya na lang mag-isang lumabas sa kanyang bahay para abangan ang aswang. Hawak-hawak niya ang bagakay o matulis na kawayan. May napansin siyang
paika-ikang tao sa di kalayuan. Nilapitan niya ito at itututok na sana ang kanyang daladalang bagakay nang biglang napansin niya na si paring Romy pala iyon. Nagulat siya sa kanyang nakita. Siya ay may sugat sa tiyan at duguan ito. Kaya't dali-dali niyang binuhat si paring Romy upang dalhin ito sa hospital. Hiniling na lang niya na umuwi sa kanyang bahay dahil mamamatay na ito. Agad namang dinala ni Manong Julio si paring Romy sa kanyang bahay. Tumambad sa kanya ang mga patay na hayop na nagkalat sa loob ng bahay, na lalong ikinagalit ni Manong Julio dahil ito ang mga nawawalang hayop na hinahanap ng mga tao. At doon niya napagtanto na aswang pala si paring Romy dahil sa sugat nito sa kanyang tiyan.